station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your Ranger Radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your Ranger Radio. Your radio. Radio Natin. Your Ranger Radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your Ranger Radio. Your radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. The number one radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch. Radio Natin. Maantig sa mga istoryang kapupulutan ng aral at inspirasyon ng bawat Pilipino. Ang kwentong magpapakita ng kakayahan ng mga kababaihan. Magpapamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan. Ito ang Dear God. Dear God. Sabi nila, ang bagong taon daw ay taon ng panibagong pag-asa, panahon ng paghilom, ng bagong simula, at ng mga pangakong mas magiging maayos ang bukas. Ngunit paano kung ang bagong taon ang siya ring naging simula ng pinakamasakit na kalungkutan para sa isang ina? Isang inang iniwan ng anak na siya lamang ang naging lakas at dahilan ng kanyang pagbangon. Dear God, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mernel, isang inang labis na nangungulila sa paglisan ng aking anak na si Kevin. Sumulat ako sa inyong programa upang ilabas ang bigat na matagal ko nang pasan, isang bigat na unti-unting bumabalot sa puso ko sa tuwing pumapasok ang bagong taon. Bago pa man dumating ang kalungkutang ito, ay nagkaroon ako ng kinakasama, si Joel. Nagkakilala kami noong ako'y nagtatrabaho bilang QA sa isang logistics company. Kaming dalawa ay magkatrabaho noon. Sa umpisa, pawang trabaho lamang ang aming usapan. Mga deadlines, reklamo sa sistema, at mga pangarap sa hinaharap. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging personal ang aming mga kwento. Madalas niyang naikikwento sa akin ang mga kabiguan niya sa dati niyang asawa. Ayon sa kanya, bigla na lamang daw nawala ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Hindi raw nagkaroon ng third party, bagkus sa isang mutual understanding na mas mabuting maghiwalay kaysa ipagpatuloy ang relasyon nila. Bilang isang babae, sanay makinig at umunawa, pinakinggan ko siya hanggang sa hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Habang mas nakikilala ko ang pagkatao ni Joel, ang pagiging maalaga niya, ang mga pangarap niya para sa sarili at pamilya, lalo akong naging panatag sa presensya niya. Kaya naman, nang siya'y magtapat sa akin, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tinanggap ko siya kahit batid kong may mga taong tutol sa aming pagsasama. Ilang buwan ang lumipas bago kami nagpasyang magsama sa isang bubong, hindi naging madali ang desisyong iyon. Lalo na't may mga paalala mula sa aking ina
na hindi raw dapat akong pumatol sa lalaking may asawa. Ngunit sa panahon iyon, malinaw sa akin na hiwalay na sila. Pinili kong maniwala sa pagmamahal at sa pangakong bubuo kami ng isang masayang pamilya. At doon, nabuo si Kevin, ang batang naging sentro ng aking mundo. Pagkatapos kong may panganak si Kevin, mas naging masaya ang aming pagsasama. Nakita ko kung paano inalagaan ni Joel ang aming anak, kung paano niya ito buhatin sa gabi, kung paano siya ngumiti sa tuwing maririnig ang iyak ni Kevin. Sa mga panahon yun, masasabi kong wala akong pinagsisisihan. Pakiramdam ko, tama ang desisyong pinili ko. Pakiramdam ko, sa wakas ay may pamilya ako matatawag na akin. Ngunit nagbago ang lahat nang muling kontakin si Joel ng kanyang anak sa unang asawa, si Eunice. Sa una, iniintindi ko. Natural lamang na hanapin niya ang kanyang anak. Walang kasalanan ng bata sa mga pagkukulang ng magulang. Kaya pinalagpas ko ang madalas niyang pagpunta sa bahay ng dati kong asawa. Pinilit kong maging maunawain. Kahit minsan, ay ramdam ko na nababawasan na ang oras niya para sa akin. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw ang pagbabago. Dumating sa puntong halos doon siya palagi at kami naghihintay na lamang. Nawawala na siya ng oras sa amin at hindi lang ako ang nakakapansin, maging ang aming anak. Unti-unting lumayo si Joel. Ang dating atensyon para sa aming mag-ina ay unti-unting napunta muli sa una niyang pamilya. Masakit, napakasakit para sa isang ina na maramdaman na para bang nanlilimos kami ng oras at pagmamahal. Sa tuwing may espesyal na okasyon, katulad ng kaarawan, Pasko, o bagong taon, lagi silang nauuna. Kami ang laging huli. Kami ang laging mamayana. At sa bawat pag-aaway namin mag-asawa, unti-unting nababasag ang katahimikan ng aming tahanan. Hanggang sa dumating ang panahon, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, ang aking anak na si Kevin, ang siyang naapektuhan ng lahat ng ito. At doon nagsimula ang katahimikan, mas masakit pa sa anumang sigawan. Ang katahimikan na nagbabago ng aming pagsasama. Okay lang po ba? Parang ang layo naman po ng tingin nyo. Siguro po, namimiss nyo na po si Papa. Uuwi din po yun. Sabi sa akin ni Papa, pag uwi niya may dala daw siyang madaming pagkain. May fried chicken tsaka spaghetti ma. Panigurado sasakit na naman ang tiyan ko nito saka sobrang busog. Oh, anak, tapos ka na bang kumain? Para makapagligpit na ako ng mga kinainan natin. Opo, kanina pa po ako tapos. Kanina pa nga ako nagsabi sa inyo pero parang hindi po kayo nakikinig. May problema po ba kayo ma? Ano po ba yung iniisip nyo? Pati buntong hininga nyo po, napakalalim. Nako anak, wala akong iniisip. Ito ka na muna maglaro sa sala. Huwag ka nang lalabas at gabi na. Maghuhugas lang muna ako ng pinagkainan natin at baka mamaya dumating na yung papa mo. Sige po ma. Tsak po pag dumating si Papa, madaming dala yung handa. Hindi na po natin kailangan humingi ng pagkain kila Buknoy. Kasi po, meron na tayong ihahayin na pagkain sa lamesa. Nasaan na kaya si Papa? Parang ang tagal naman niya po yatang dumating. Naantok na ako eh.
matutulog muna siguro ko at maya-maya lang siguro. Gigising na lang ako pag dumating si Papa. Ma, pasok na po muna ako sa kwarto ha. Pag dumating po si Papa, gisingin mo po ako, ma ha. Sige anak, gigisingin kita. Nasaan na kaya si Joel? Kanina pa siya umalis. Hanggang ngayon, hindi pa din bumabalik. Ba, magbabagong taon na, nasa kalsada pa din. Ano ba, Joel? Umuwi ka na at ako'y nag-aalala na sa'yo. Mahal, nandito na ako. Oh, paano ka't parang ang lungkot mo? Okay ka lang ba? Aba, mabutit nandito ka na. Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Ba't ba ang tagal mo dumating? Ang sabi mo, pagka-deliver mo ng order, babalik ka agad. Tingnan mo yung oras, mag-alas 10 na, ngayon ka pa lang. Pasensya ka na, mahal. Sobrang traffic kasi ngayon at hindi agad ako nakauwi. Di ka man lang nag-text sa akin para hindi na sana ako nag-aalala sa'yo. Nako, yun nga eh. Lobat ang cellphone ko kaya hindi ako nakapag-update sa'yo. Ang anak mo ba si Kevin? Nasaan? Ito, may dala akong fried chicken at spaghetti. Ilagay mo na sa plato at meron tayong pagsasaluhan ngayong bagong taon. Nakatulog na, kakaantay sa'yo. Ay siya, kumain na muna tayo. At grabe na rin ang gutom ko. Ha? Gutom ka pa ba? Akala ko kumain ka na. Ano bang pinagsasabi mo ha? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na sobrang traffic? Alam mo namang ganito palagi ang kalsada kapag magbabagong taon. Gusto mo bang magpalipad ako ng himala para makarating agad? Paano ako kakain kung hindi pa nga ako nakakarating? Sige nga, sabihin mo ano bang gusto mong palabasin? Na sinasadya akong hindi uwi? Na mas pinili ko ang iba kaysa sa inyo, ng mga anak ko? Pwede ba, Joel? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi ako pinanganak kahapon para maniwala pa sa mga palusot mong paulit-ulit. Ano itong nakita ko sa social media, ha? 1 oras ang nakakalipas. Nakaupo kayo sa mesa, magkakasalo habang nakangiti sa pictures. Tapos yung picture, may caption pang maagang New Year mula sa aming pamilya. Pwede ba? Kung magsisinungaling ka, galingan mo naman. Hindi mo naiintindihan, Mernel. Hindi ganun kadali ang lahat, ha? Anak ko yun. Dugo ko yun. Pamilya ko rin sila. Kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng talikuran ang pagiging ama ko. Bakit mo palagi mong pinapalaki ang mga bagay, ha? Isang sandali lang yun. Isang post lang yun sa social media. Hindi naman ibig sabihin nun na nakalimutan na kita o hindi kita inisip. Kailangan bang gawing kasalanan ng bawat galaw ko? Kailangan bang bilangin mo lahat ng oras ko? Lahat ng hakbang ko? Una pa lang, nagkausap na tayo sa bagay na to. Kaya sana wag na natin gawing big deal lalo pa ngayon na may okasyon. Hindi ko kailanman hiniling na talikuran mo ang anak mo, Joel. Hindi ko yan ipagkakait. Alam mo naman yan, di ba? Ang hinihingi ko lang, yung katotohanan. Hindi yung kailangan ko pang makita sa ibang tao yung sagot sa mga tanong ko. Isang post lang ba yun? Para sa iyo siguro. Pero para sa akin, yun ang nagsabing kaya mo palang maglaan ng oras, kaya mo palang humiti, kaya mo palang makipagsalo sa ibang pamilya, samantalang eto, yung anak mo, kanina ka pa inaantay. Na sobra sa sobrang pag-aantay sa'yo ay nakatulog na. At ang masakit pa, Joel, dahil nagsinungaling ka pa. Kung sinabi mo sana yung totoo, baka naiintindihan pa kita. Mernel, hindi lahat ng desisyon ko kailangan ipaliwanag sa'yo, ha? May mga bagay na kailangan kong gawin bilang ama kahit hindi mo maintindihan. Ayoko masaktan ka pero ayoko rin magmukhang masama sa mata ng anak ko. Nandun ako dahil kailangan nila ako. Hindi dahil mas pinili ko sila kaysa sa'yo, kundi dahil may obligasyon ako. Bakit mo parang palagi na lang akong kailangan pumili, ha? Hindi mo pwedeng parehong mahalaga kayo sa akin? Kung parehong mahalaga, bakit palagi kaming nasa dulo ng listahan, ha, Joel? Bakit sa tuwing may pagkakataong piliin kami, lagi kang may dahilan? Hindi ako humihingi ng perpektong lalaki, alam mo yan. Hindi rin ako humihingi ng buong oras mo. Ang inihiling ko lang, huwag mo akong gawing tanga. Huwag mo akong gawing option lang na pwedeng isingit kapag tapos ka na sa lahat.
Kung sinabi mo lang sana na gusto mo pala magbagong taon sa dati mong asawa, sana hindi ka na namin inantay. Kaya naman naming iraos ang taon kahit na wala ka na kahit kami lang ng anak mo. Sanay naman kami na lagi kaming huli yung priority mo. Pabang asahan namin sa'yo, di ba? Hindi ko sinasabing wala kang halaga. Pero sana maintindihan mo rin na may mga laban akong hindi ko pwedeng talikuran. Kagaya na lamang yung responsibility ko sa aking anak. Pero may mga laban na hindi dapat ipaglaban kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan. At ngayon, Joel, gusto ko na lang malaman, hanggang kailan ba kami ng anak mo mag-aantay sa'yo, ha? Hanggang ilang bagong taon pa ba yung lilipas na ako lang yung laging umuunawa? Yung kailangang umunawa sa'yo, habang ikaw, yung palaging may dahilan. Hanggang kailan ba, ha? Pilit kong inunawa si Joel Deargan. Paulit-ulit kong pinaalala sa sarili ko na isa din siyang ama, na may obligasyon siyang gampanan ng tungkulin niya bilang tatay sa una niyang asawa. Kaya kahit masakit, pinili kong manahimik. Pinili kong lunukin ang bawat pagkukulang na nararamdaman ko, basta't buo ang paniniwala ko, darating din ang panahon, kami naman ang uunahin niya. Ngunit hindi may kakahila na habang tumatagal, unti-unting bumabalot sa akin ng sama ng loob. Hindi dahil ayaw kong magbahagi siya ng oras sa kanyang anak, kundi dahil tila kami, ako at ang anak niya, ay palaging naisasantabi. Ang dating pangakong pamilya ay unti-unting nagiging salita na lamang. Mas lalo pang nagpatindi ng aking galit at hinanakit nung sumapit ang bagong taon. Dati, inaabangan ko ang sandaling iyon dahil ang simpleng salubong ng alas 12, ang pagsasalo sa hapag, ang sabay-sabay na paghingi ng pag-asa para sa darating na taon ay naandun siya. Akala ko, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, magkakaroon pa rin kami ng pagkakataong maging buo kahit sa isang gabi man lang. Ngunit hindi na nangyari yun. Nauna na siyang magdiwang ng bagong taon kasama ang una niyang pamilya. Umuwi siya ng alas 10 pero natulog din agad dahil sa pagod. Kaya naiwan kaming mag-ina. Tahimik na sinalubong ang pagsapit ng alas 12. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y muli na naman kami naisang tabi, na para bang hindi kami kabilang sa mundong pinili niyang balikan. Hindi ako likas na mapagdemand na tao. Hindi ako sanay humingi ng sobra, ni magbilang ng oras at atensyon. Ngunit dumating na rin ako sa puntong hindi ko na kayang manahimik, sapagkat ang pananahimik ko ay nagiging pahintulot sa paulit-ulit na pananakit. Ang pag-unawa ko ay unti-unti nang nagiging pagkalimot sa sarili kong halaga bilang ina at bilang babae. Kaya sa halip na sa isang bagong taon na puno ng pag-asa, napalitan niyon ng mga sumbat na matagal ko nang kinikimkim. Mga salitang pilit kong ikinukulong sa dibdib dahil ayokong masira ang aming pamilya. Ngunit sa gabing iyon,
Bumigay ako, dear God. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng hinanakit ko. Lahat ng tanong na matagal ko nang itinatago. Kung mahalaga pa ba kami, kung may lugar pa ba kami sa buhay niya, o kung pamilya pa ba ang turing niya sa amin. Ngunit sa bawat salitang aking binibitawan, tila ba wala lamang ang iyon sa kanya. Walang paliwanag na nagbigay ginawa, walang yakap na nagsabing naiintindihan niya ako, at lalong walang pangako magbabago ang lahat. At sa gabing iyon, dear God, doon ko unang naramdaman na ang tunay na pagkawala ay hindi palaging may kasamang pag-alis. Minsan, ang pagkawala ay dumarating habang magkasama pa kayo. Kapag ang pagmamahal ay unti-unti na nilaman ng pagsasabang-bahala. Oh, saan ka na naman pupunta, Joel? Hindi pa nga natatapos ang unang araw ng bagong taon. Aalis ka na naman? Bah, kakagising pa lang ng taon. Pero parang paalam na agad yung alam mo. Baka naman pagdating ng Disyembre niyan, magugulat na lang ako, buong taon ka na lang pala naming hihintayin dito sa bahay. Ganito ba talaga? Ha? Ganito ba talaga yung magiging takbo ng buhay natin? Yung palagi na lang ako yung nagbibilang ng oras na wala ka? Imbis na yung oras na magkasama tayo, nakasama mo yung anak mo? Bah, mukhang malapit ka nang makalimutan ng anak mo sa ginagawa mong yan. Mernel, huwag mo naman gawing issue ang pag-alis ko. Pupuntahan ko lang si Eunice. Nag-request kasi ang anak ko sa akin. Sabi niya, kahit ngayong umaga lang daw sana, dumano ako sa bahay nila para maibigay niya daw sa akin yung regalo niya. Anak ko yun, Mernel. Paano ko tatanggihan yun, ha? Tsaka sandali lang naman ako doon. Hindi ako magtatagal. Babalik din agad ako. Sandali lang? Ilang beses ko na bang narinig yan, Joel? Di ba? Kakagaling mo lang doon kagabi? Di ba doon mo na nga sinalubong yung bagong taon? Hindi ka pa ba nakontento? Ano pa bang meron doon? Ha? Ano bang meron doon sa bahay na yon? Na wala dito sa bahay natin. Kasi sa tuwing aalis ka, papunta roon, pakiramdam ko, ako yung naiwan. Kami palagi ng anak mo. At habang sinasabi mong sandali lang, alam mo, unti-unting nauubos ang pasensya at tiwalat ko sa'yo. Hindi ko sinasabing mas mahalaga sila kaysa sa'yo. Pero wag mo rin akong ipitin sa sitwasyong parang kailangan kong pumili. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin hati ng sarili ko. May anak akong umaasa. May responsibilidad ako na hindi pwedeng talikuran. Regalo lang yun, Mernel. Galing sa anak ko. Ano bang masama kung tanggapin ko? Walang masama sa pagtanggap ng regalo, Joel. Ang masama, kami palagi ng anak mo ang nagsasakripisyo. Aba, kahit bagong taon, kahit umaga pa lang, aalis ka na naman. Hindi ba pwedeng minsan? Ako naman yung piliin mo. Kami naman ang anak mo. Hindi ba pwedeng sabihin mo sa anak mo na sa susunod mo na lang kukunin yung regalo niya? O kahit sa isang araw lang. Isang araw lang naman, Joel. Nang maramdaman ko lang naman na kahit papaano may asawa ako, na hindi ka bisita dito sa bahay na to. Mernel, sana maintindihan mo. Hindi ito ginagawa para saktan ka. Ginagawa ko to dahil may obligasyon ako bilang ama. Hindi ko pwedeng ipagkait ang sarili ko sa anak ko. Lalo na kung siya mismo ang humingi ng oras ko. Pero sa bawat pangakong binibitawan mo, Joel, may bahagi ng sarili kong unti-unting nawawalat. Hindi ko hinihiling na iwan mo yung anak mo. Di ba nag-usap naman tayo?
tungkol sa bagay na yan. Ang inihiling ko lang, huwag mo akong iwan sa bawat pagkakataon. Dahil baka dumating yung araw, baka wala ka nang babalikan dito sa bahay. Huwag mo namang sabihin yan, Mernel. Alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal. Ikaw at ang anak nating si Kevin. Hindi ko kailanman kinalimutan ang responsibilidad ko bilang asawa at ama. Kaya nga kayo ang pinili ko, di ba? Kung hindi, matagal na sana akong umalis. Pero nandito ako. Umuwi ako. Pinipili kong manatili kahit mahirap. Kahit laging may alitan. Kahit lagi mo ko inaaway. Kaya sana naman, makita mo rin yun. Hindi pa masabat na mapatunayan ang pananatili ko dito. Alam mo, Joel, hindi ko kini-question kung mahal mo kami. Ang kini-question ko kung paano mo ipinapakita yung pagmamahal na yan. Dahil ang pagmamahal, hindi lang nasusukat sa pananapili yan, ha? Nasusukat yan sa oras, sa presensya, sa katotohanan, na hindi mo kailangan magsinungaling para lang makalabas ng bahay. Sinasabi mo, kami ang pinili mo, pero sa tuwing kailangang pumili, bakit palagi akong nakakaramdam na ako yung huli? Kevin yung huli sa buhay mo? Hindi ko sinasadya na maramdaman mo yan. Hindi ko ginustong magduda ka sa akin. Ang gusto ko lang ay maayos ang lahat. Naging maayos tayo bilang pamilya. Hindi ko pwedeng burahin ang nakaraan. Pero sinusubukan kong itama ang kasalukuyan. Sana bigyan mo ko ng konting tiwala, ha? Konting paniniwala na kahit nakahati ako, hindi nawawala ang pagmamahal ko sa inyo. Alam mo kung ano ang masakit, Joel? Hindi ako humihingi ng sobra sa'yo. Hindi ko hinihiling na talikuran mo yung nakaraan mo. Ang hinihiling ko lang ay huwag mong iparamdam na kulang kami. Dahil si Kevin tahimik lang yan. Hindi siya nagre-reklamo. Pero ako yung sumasalo sa lahat ng tanong niya tuwing wala ka. Ako yung nagsasabi sa kanya kung bakit wala yung tatay niya sa umaga ng bagong taon. Nasasaktan akong marinig yan. Hindi ko alam na ganyan na pala kalalim ang sugat na dinadala mo. Kung may pagkukulang man ako, Mernel, patawarin mo ako. Hindi man ako perpekto bilang isang asawa at anak. Pero yung pagmamahal ko sa inyo, totoo to. At kung may isang bagay na sigurado ako, yun ay hindi ko kayo iiwan. Sana huwag mo rin ipagkait sa akin ang pagkakataong patunayan yun. Marahil pagod lang ako. Pagod na umintindi. Pagod na maghintay. Pagod na umasa, Joel. Sana, sa susunod na sasabihin mong kami yung pinili mo. Sana naman, maramdaman ko na hindi lang yung salita, ha? Kundi isang desisyong araw-araw mo yung paninindigan. Ha? Pa? Nag-away po ba kayo? Hindi, anak. Nag-uusap lang kami ng papa mo. Sige na, manood ko muna ng paborito mong cartoon. Mamaya, lalabas tayo, igagala kita, ha? Hey! Tapos bibili tayo ng baril-barilan, ha? Gusto ko po nun, ma. Bilhan mo po ko nun, ha? Oo, anak. Bibilan kita. Si Papa po ba kasama natin? Hindi muna, anak. May pupuntahan lang si papa mo. Pero, babalik din siguro kaagad. Anak, babalik din ako agad. Kung sakaling nandito pa kayo ng mama mo pagkabalik ko, sasamahan ko kayo. Ganun po ba, pa? Sayang naman po pala. Kami lang pala ni mama. Pero okay lang po yun. Sanay na naman ako dun eh. Ma, okay na po ba na lumabas po ako? Makikipaglaro lang po sana ako kay Buknoy. Basta anak, dyan ka lang sa may gate natin, ha? Ang daming nagpaputok ngayon sa labas. Baka kayo matamaan ni Buknoy. Opo, ma. Tawagin ko lang po si Buknoy, ha? Ipapakita ko din tong kotse na binili ni Papa. Ay siya, sige anak. Aalis na ako. Ayoko maabutan ng traffic. Alam mo naman kapag tumagal pa tayo rito, lalong sasama ang daloy sa kalsada. Sandali lang to, babalik din agad ako. Huwag mo na sanang palakihin pa. Sandali. Ano yun? Bakit parang ang ingay sa labas? Parang may nagkakagulo. Joel, tingnan mo nga muna.
Tingnan mo nga muna at yung anak mo, ipapasukin mo na nga rin dito. At ang lamig na sa labas. Uy, Joel, puntahan mo nga muna ang anak mo. Sige. Kevin! Anak! Nernel! Ang anak natin! Bakit? Ano nangyari, Joel? Ano nangyari sa anak natin, ha? Kasabay ng matinding pagtatalo naming mag-asawa ay ang pinakmadaling na yugto ng aking buhay, dear God. Ang mismong pakikipaglaban ng aming anak sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang ang aming mga salita ay puno ng galit at hinanakit, ang anak naming si Kevin naman ay tahimik na nakikipagbuno para sa kanyang hininga sa loob ng ospital. Isang ligaw na balang tumama sa aming anak. Isang trahedyang kailanman ay hindi ko inaakalang mangyayari sa aking inosenteng bata. Sa isang iglap, ang mundong pilit kong binubuo para sa kanya ay gumuho. Dinala namin siya sa ospital na may pag-asa may liligtas pa at paniniwalang hindi ako iiwan ng aking anak. Paulit-ulit akong nanalangin, nakiusap sa Diyos at nangakong kakayanin ko ang lahat. Huwag lang siyang kunin sa akin. Ngunit sa araw din yun, idineklara ng doktor na wala na si Kevin. Parang biglang humila sa aking kaluluwa. Halos maglumpasay ako sa sahig ng ospital, hindi alintana mga matang nakatingin, ang mga taong pilit akong inaalo. Paano ko tatanggapin na ang batang minsang hawak ko sa aking mga bisig, ang batang naging dahilan ng bawat ngiti at pag-asa ko, ay wala na. Ang aking walang kamuwang-muwang na anak ay iniwan na ako ng tuluyan. Walang paalam at walang pagkakataong yakapin ko man lang siya kahit sa uling pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, dear God, pakiramdam ko ay wala nang saysay ang lahat. Ang sakit ay hindi na kayang ilarawan ng luha lamang. Para itong sugat na patuloy na hinihiwa sa bawat paghinga. Ang katahimikan pagkatapos ng balita ay mas nakabayibingi kaysa sa anumang iyak. Dahil sa sobrang bigat ng aking pinagdadaanan, halo-halo ng emosyon ang sumakop sa akin. Lungkot, galit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng kaguluhan iyon, nakahanap ang aking puso ng taong masisisi. Si Joel. Ibinaling ko sa kanya ang lahat ng sakit at galit na naramdaman ko. Sapagkat sa isip ko, kung sana binigyan niya ng sapat na halaga ang aming anak, kung sana hindi kami palaging pangalawa, baka hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kung sana'y kasama niya kami noon, kung sana mas naging buo ang aming pamilya, baka buhay pa si Kevin. Sa oras na iyon, dear God, hindi lamang anak ang nawala sa akin. Kasabay ng pagpanaw ni Kevin ay ang pagkawala ng aking sarili. Ang inang may pangarap, ang babaeng may pag-asang bumuo ng pamilya, at ang paniniwalang may katarungan pa ang mundo sa mga inosente. At hanggang ngayon, dala-dala ko ang tanong na paulit-ulit kong ibinubulong na kung kami ba ang pinili niya noon, may magbabago kaya sa kapalaran ng aming anak.
Bakit ang anak pa natin, Joel? Sa dami ng masasamang tao sa mundo, bakit si Kevin pa? Napakabata pa niya eh. Ang dami niya pang pangarap. Dapat ngayon, masaya nating sinasalubong ang bagong taon. Pero bakit? Bakit ganito? Bakit ganito kapangit ang pasok na taon sa atin? Ernel, hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, paulit-uli kong tinatanong ang sarili ko kung bakit kailangan mangyari to sa atin. Bakit yung anak pa natin? Kasalanan mo to, Joel. Huwag mo nang itanggi. Kung hindi ka sana naging pabayang ama sa kanya, kung hindi mo sana pinaramdam kay Kevin na pangalawa lang siya sa buhay mo, hindi sana tayo nandito ngayon. Ilang beses siyang tahimik habang inaantay kang umuwi. Ilang beses kong nakita sa mga mata niya kung gaano siya kalungkot habang tinataw na ang kanyang palis na bahay para bigyan ng oras isang mapanganak. Lagi kanyang hinahanap sa akin para daw maglaro kayo, pero nasan ka? Wala, di ba? Nasa ibang bahay. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana lumayo na lang kami ng anak ko. Inalayo ko na lang sana si Kevin sa'yo. Dahil wala naman kami halaga sa'yo eh. Mernie, hindi ko sinasadya. Hindi ko kailanman ginusto maiparamdam sa kanya na wala ako sa tabi niya. Kaya kahit mahirap yung sitwasyon ko, pinipilit ko naman, di ba? Pinilit kong tugunan ng pangangailangan ng mga anak ko. Hindi mo natugunan, Joel. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil nagkulang ka sa amin. Oo, umuuwi ka nga dito. Nakikita nga ng mga kapitbahay. Naririnig ka ng mga tao. Pero sa totoo lang, tong bahay na to, boarding house mo lang to eh. Anong ibig mong sabihin na, Mernel? Dito ako umuwi. Dito ako natutulog. Hindi pa ba sapat yon para masabing pamilya ko kayo? Pamilya? Tulugan mo lang to, Joel. Isang lugar na hinihigaan mo kapag pagod ka na galing sa una mong pamilya. Alam mo, nakakasawa na. Pagod na ako. Ganito na lang lagi eh. Hindi ka na nagbago, Joel. Lagi mo na lang kaming inaitsapwera ng anak mo. Lagi mo na lang iniisip na mauunawaan namin yung sitwasyon mo. Alam mo ba? Sa ginagawa mo, ubos na ako, Joel. Ubos na. Hindi mo ako naiintindihan. Sinusubukan kong pagsabayin ng lahat. Hindi ganun kadali ang sitwasyon ko, Mernel. Alam mo kung ano ang hindi mo maintindihan? Na may anak kang lumaki na ang pakiramdam ay bisita lang siya sa buhay mo. Joel, na may pamilya kang naghihintay sa'yo gabi-gabi. Si Kevin, ramdam niya yun. Ramdam niya na kapag nandito ka, katawan mo lang yung umuwi. Pero yung puso mo, nandun pa rin yun sa iba. Hindi ko sinasadyang iparamdam yun sa kanya. Pero yun ang ginawa mo. At sa tuwing uuwi kang tahimik, sa tuwing diretso ka na lang sa kama, at ngayon na wala na yung anak natin, paano, Joel? Aber, paano na? Wala na. Uli na. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakabawi sa anak mo. Dahil wala na siya. Wala na siya, Joel! Tawarin mo ko, anak. At ngayong wala na siya, wala na ding dahilan para magsama pa tayo. Kaya, malaya ka na. Malaya ka nang makakabalik sa una mong pamilya. At least ngayon, hindi ka na mahihirapan suungin yung traffic kapag uuwi ka sa kanila. Kasi doon ka na mismo titira. Mernel naman. Ano masyadong ganitong sitwasyon mo? Nawalan din ako ng anak. Masakit din sa akin to. Hindi ko kakayanin na pati ka, ikaw, mawala ka sa akin.
Matagal na kaming nawala sa'yo, Joel. At ngayong wala na si Kevin, wala na ring dahilan para ipagpilitan pa natin ang isang pamilyang matagal mo nang binitawan. Ibig mong sabihin, tapos na tayo? Oo! Diba? Sinabi ko na sa'yo, malaya ka na. Malaya ka nang makakabalik sa una mong pamilya. Doon ka naman talagang laging naandun, diba? Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi mo na rin kailangan magkunwari pa. Hindi ganun kasimple yun. Ayaw mo pa? At least ngayon, hindi ka na mahihirapan sa traffic, di ba? Lagi mong kinukomplain sa akin yun. Wala nang palusot, wala nang hatian ng oras. Dahil doon ka na mismo titira sa kanila. Meron naman. Huwag mo namang gawin sa akin to. Alam mo, Joel, pilit ka naming inuunawa. Kahit pa nga paulit-ulit mo sa aming pinaparamdam na hindi kami mahalaga. Sa mga nangyaring to, sa nangyari kay Kevin, alam mo na siya yung dahilan kung bakit nagdudugtong tayo. At ngayon na wala na siya, wala na ring dahilan para magpatuloy pa yung pagsasama nating to. Kaya please lang, Joel, nakikiusap ako sa'yo. Kunin mo na lahat ng gamit mo, tumalis ka na. Huwag mo nang alalahanin pa yung anak ko. Ako ang magpapalibing sa kanya. Bumalik ka na kung saan ka nararapat. Umalis ka na sa bahay ko. Umalis ka na! Ang sinabi at paghingi ng tawad ni Joel ay hindi ko na pinakinggan, dear God. Ang bawat salitang patawad ay parang alo na lamang na dumaraan. Dumadampi, ngunit hindi na nakakapasok. Sapagkat paano pa ba tatanggap ng paghingi ng tawad ang isang inang nawala na ng anak? Paano pa ba maniniwala sa pangakong magbabago kung ang dahilan ng lahat ng pangarap ay wala na? Para sa akin, wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang anumang nasimula namin. Wala na ang anak ko, wala na si Kevin, ang nag-iisang ugnayang nagdidikit sa amin, ang nag-iisang dahilan kung bakit ko kinaya ang lahat ng pag-unawa, lahat ng pananahimik at lahat ng pagkukulang. Ang sakit ay nanatili, ngunit ang pag-asa na maghilom kasama siya ay tuluyan na naglaho. Kaya naman, nagpasya akong hiwalayan si Joel. Hindi ito ang biglaang desisyon, kundi isang hakbang na matagal nang nabubuo sa loob ko. Isang desisyon na nagtulak sa akin nung nawala ang aking anak. Sa bawat tingin ko sa kanya, paulit-ulit kong maaalala ang lahat ng pagkakataon kami ay hindi pinili. Ang lahat ng panahon kami ay sinantabi. At sa bawat alaala, mas lalong bibigat ang aking pasanin. Ang paghihiwalay namin ay hindi nagdala ng ginhawang inaasahan ng iba. Walang pakiramdam ng tagumpay. Walang pakiramdam ng kalayaan. Tanging katahimikan lamang, isang katahimikan puno ng lungkot, puno ng pagdurusa,
sa tuluyang pagkawasak. Marahil iyon ang tamang desisyon na maaari kong gawin sa mga sandaling iyon, sapagkat sa aking isipan, alam kong mula pa lamang sa simula ay may malinas sa naging relasyon namin. Isang relasyong itinayo sa pag-asa, ngunit binungkal ng mga sugat ng nakaraan. Isang relasyong pilit kong binuhay sa pag-unawa kahit ako na mismo ang unti-unting nauubos. At ngayon, wala na ring nag-uugnay pa sa amin. Wala nang batang tatawag sa kanya ng papa. Wala nang dahilan para magpanggap na buo pa ang aming pamilya. Ang tanging natitira na lamang ay ang alaala at ang bigat na mga desisyong ginawa namin na hindi kayang baguhin. Sa paglayo ko kay Joel, dear God, hindi ko sinasabing na wala na yung sakit. Hindi rin ito ibinalik yung anak ko. Ngunit iyon ang nag-iisang paraan na alam ko maaari kong gawin upang mabawasan kahit kaunti ang bigat na aking pinapasan. Upang bigyan ang sarili ko ng pagkakataong magluksa ng walang galit at maghilom ng walang paalala ng mga pangakong napako. Sa puntong iyon, hindi ko na hinanap ang tama o mali. Ang hinanap ko lamang ay kapayapaan. Kahit pansamantala, sa mundong kinuha sa akin ang pinakamahalaga kong dahilan para Bernel, Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-usap na tayo na wala na tayong magiging ugnayan pa? pag-usap muna tayo. Usapan natin yung relasyon natin. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Joel. Malinaw na sinabi ko sa'yo na tinatapos ko na. Kung ano man yung ugnayan na meron tayo. Ganun na lang ba talaga yan? Paano naman yung anak natin? Paano si Kevin? Paniguradong hindi niya magugustuhan na nag-aaway tayo. Wala na si Kevin, Joel. Wala na yung anak ko. Ganito na lang ba kadali tapusin ang lahat, ha, Bernel? Kung nandito lang siya ngayon, siguradong hindi niya magugustuhan na nag-aaway tayo. Ayaw niya ng sigawan. Ayaw niya na magkagalit tayo. Gusto niya buo at tahimik at nagmamahalan ng pamilya natin. Wala na yung anak ko. Wala na yung anak ko, Joel. At araw-araw, pilit kong tinatanggap yung katotohanan. Pilit kong tinatanggap yung katotohanan yun kahit pakiramdam ko. Sa araw-araw na lumilipas, unti-unting namamatay yung pagkatao ko. Pero anak pa rin natin siya. Responsibilidad pa rin natin ang alaala niya. Hindi ba't mas lalo natin kailangan ng isa't isa sa sitwasyon ngayon? Huwag mo nang gamitin ang alaala ng anak ko para ipagpatuloy ang isang relasyon na matagal nang patay. Namatay si Kevin na hindi man lang niya naramdaman ang pagiging tatay mo. Lumaki siyang naghahanap ng yakap,
ng oras, ng salitang anak, mahal kita. Pero wala kang naibigay kahit isa. Mahal ko siya. Kahit hindi ko napakita ng maayos yun. Hindi sapat ang pagmamahal na hindi maramdaman, Joel. Sa mata ng isang bata, ang mahalaga yung presensya, yung oras, yung pag-aaruga. At doon ka nagkulang. Hindi mo man lang ipinaramdam sa kanya yung pagmamahal na hinahanap niya sa isang ama. Kaya hanggang sa huli, may puwang pa rin sa puso niya na hindi mo pinunan. Kung may babalik ko lang sana yung panahon, sana sinunod ko na lang yung sinabi sa akin ng mga magulang ko. Sana hindi na ako pumayag na magsama tayo. Sana walang masamang nangyari sa anak ko. Sana kasama ko pa siya ngayon. Sana masaya pa namin sinasalubong yung bagong taon. Tanggap ko ang pagkukulang ko, Mernel. Pero sana hayaan mo kong makabawi. Kahit man lang sa'yo. Paano ka makababawi, ha? Paano? Nung mga panahong kailangan ka, hindi ka namin maramdaman. Tapos ngayon, sasabihin mo, gusto mo bumawi? Wala na! Wala ka ng pag-aalaya ng pagbawing yan. Ibigay mo na lang yan sa isa mo pang pamilya. Mas kailangan nila yan. Pamilya din kita, Mernel. Hindi lang si Kevin ang nawala sa akin. Ikaw rin. Kahit anong nangyari, kahit gaano tayo nasaktan, pamilya pa rin tayo. Hindi mo basta-basta mabubura ang mga taong pinagsamahan natin. Hindi na ngayon, Joel. Matagal na akong tumigil na maramdaman na pamilya mo ko. At ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Dahil lang ba sa galit? Dahil lang sa sakit? Hindi mo pwedeng magkiilom tayo. Kahit para sa alaala ni Kevin. Hindi lang ito dahil sa galit. Total naman, hindi naman tayo kasal. Kaya hindi mo na kailangan gawin pa to. Mag-move on na lang tayo pare-pareho. Ganito na lang ba kadali burahin ang lahat ng pinagsamahan natin, ha? Hindi madaling burahin, Joel. Pero mas mahirap manatili sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. Pamilya ang tawag mo. Pero para sa akin, isa na lang tong alaala. Alaala ng mga pangakong kailanman hindi na maisa sa katuparan. Isa na lang tong alaala na babaunin ko hanggang sa aking pagtanda. Dahil sa anak kong si Kevin. At least, kahit papaano, gusto ko pa ding magpasalamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging isang ina. Pero hanggang doon na lang yun siguro, Joel. Hanggang doon na lang yun. Mernel, huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Mahal kita. Kahit anong mangyari, ikaw ang pinili ko. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kakayanin na mag-isa na lang sa lahat ng ito. Hindi mo ko mahal, Joel. Mahal kita. Alam mo yung pagmamahal? Hindi yan ipinapaliwanag. Ipinaparamdam yan. At sa bawat gabing umuuwi ka rito, na pagod na para pagbisita ka lang sa sarili mong pamilya. Sa bawat araw na mas pinili mong maging ama sa iba kaysa sa anak natin. Doon, unti-unti kong pinatunayan na hindi ako yung mahal mo. Nagkamali lang ako. Pero pwede pa akong bumawi. Hindi yan pagkakamali, Joel. Paulit-ulit mong pinili yung sarili mo. Yung kasiyahan ko. Pero nandito pa rin ako. Paano na ako? Panahon na para itanong mo yan sa sarili mo. Hindi na sa akin. Sige na, Joel. Madami pa akong gagawin. Ililigpit ko pa yung mga gamit ng anak ko. Mernel, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Mernel. Hindi ko alam kung paano pa magpapatuloy sa mundong to. Ngayon wala ka na, anak. Habang ang iba, sinasalubong ang bagong tao na masaya. Ako,
Eto, nalilibing ka. Anak, araw-araw kitang hinahanap. Sa bawat sulok ng bahay, sa bawat ingay na akala ko yabag mo, sa bawat tawa mo. Pero wala ka na eh. Kahit ilang beses kong ulit-ulitin sa sarili ko, hindi pa rin matanggap ng puso ko, anak ko eh. Sabi nila, lilipas din daw yung sakit. Pero paano lilipas ang isang bagay na bahagi na ng hininga ko? Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon noon, anak. Ikaw yung rason kung bakit ako nagpapatuloy. Ikaw yung rason kung bakit kaya kong ayusin ang lahat. Ngayon, kahit paghinga, parang parusa. Napakasakit ng pagkawala mo, anak. Akala mang may mga bagay kang hinahanap na hindi namin maibigay. May mga yakap kang inaasam na huli na naming naunawaan. At habang buhay kong dadalhin yung mga tanong kung naging sapat ba akong ina sa'yo. Anak, kung may isang hiling lang ako sa mundong to, hindi para bumalik ka. Dahil alam kong hindi na pwede. Kundi sana anak, makaya kong tanggapin yung pagkawala mo. Sa bawat umagang gigising ako na may sugat. Sa bawat gabi na matutulog akong may luha. At sa bawat bagong taon na darating, ikaw ang palagi kong maaalala. Ang anak ko, hindi ko na maawakan. Pero habang buhay kong dadalhin, mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. Dear God, sinikap ni Joel na magkaayos pa kami. Ilang beses siyang humingi ng tawad. Ilang beses niyang sinubukang ipaliwanag ang kanyang panig. At ilang beses siyang nakiusap na bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, buo na ang aking desisyon. Ang sugat na iniwan ng pagkawala ng aking anak ay hindi na kayang paghilumin ng anumang salita. Sa puntong iyon, alam kong ang pananatili ay mas makakasakit lamang sa akin kaysa ang bitawan siya. Sa aming paghihiwalay, pinili kong harapin ang buhay ng mag-isa. Hindi ito naging madali. Sa totoo lang, parang muling namatay ang isang bahagi ng aking sarili. Ngunit pinilit kong bumangon araw-araw kahit mahirap, kahit pakiramdam ko'y wala ng lakas ang aking puso. Pinilit kong magsimula muli. Bao ng mga alaala ni Kevin, mga alaalang minsan ay nagbibigay lakas kung minsan na may siyang dahilan ng aking mga luha. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Sa katahimikan ng gabi, doon lumalakas ang mga alaala. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang kanyang munting kamay na minsan mahigpit na humawak sa akin. May mga gabing tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit siya kinuha at kung kailan ko ba matatanggap ang lahat ng ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ko rin natutunan na huminga muli. Kahit na may bigat, kahit mabigat pa rin ito sa aking dibdib. Bumalik ako sa dati kong kinahihiligan, ito yung pag-bake. Noong una, isa lamang itong paraan upang mailayo ang isip ko sa lungkot. Ngunit habang hinahalo ko ang mga sangkap at pinagmamasdan ang pag-usbong ng tinapay at cake sa loob ng oven, napansin kong unti-unti rin may nabubuong sigla sa loob ko. Ang dating libangan na nagbibigay aliw ay naging sandalan ko sa paghilom. Hindi
Hindi lamang nito napapawi ang stress at lungkot na aking nararamdaman, kundi nagiging daan din ito upang ako'y muling kumita at makaramdam ng halaga sa aking sarili. Dahan-dahan, naging maayos ang aking buhay. Hindi perpekto, hindi lubos na masaya, ngunit sapat upang magpatuloy. Natutunan ko ang pahalagahan ng maliliit na tagumpay. Isang araw na walang luha, isang gabing may payapang tulog, isang ngiting hindi ko pinilit. At si Joel, wala na po akong naging balita sa kanya matapos kaming maghiwalay. Pinili kong i-block siya sa aking account. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan kong protektahan ang aking sarili. Ayaw ko nang balikan ang anumang nangyari sa amin. Ang nakaraan ay mananatili na lamang sa nakaraan. Hahayaan ko na lamang ang kapalaran ang humusga sa kanya. Ang anak ko nun si Kevin hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang kanyang alaala. Hindi ito nawawala at alam ko hindi kailanman mawawala. Siya ay bahagi ng aking pagkatao, ang bawat desisyong ginagawa ko at ng bawat pagbangon na pinipili ko. Ang lungkot ay nariyan pa rin, ngunit masasabi ko kaya ko na itong labanan. Natutunan kong mabuhay kasama ang sakit, hindi bilang pabigat, kundi bilang paalala ng pagmamahal na minsan naging buo. Alam ko, sa bawat pagdating ng bagong taon, kasabay nito ang pagbabalik ng sasakit na alaala. Ngunit sa pagkakataon ito, mas handa na ako, mas matatag na. Sana lamang sa darating na taon, hindi na maging kasing bigat ang aking pinapasan. Sana sa kabila ng lahat, matutunan ko muli ang umasa. Kahit na paunti-unti. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal, Mernel. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang Dear God. Ang kwento mo, ang bida dito.